Ito ngayon yung fascio. Hindi pa natin siya nare-remap. Check muna natin yung limiter niya dito sa diagnostic tool para makita natin kung ano yung stock na limiter, yung factory limiter ng ECU. So, ito, i-ano natin. Ayan. Hanggang ano lang siya? Hanggang 7,006. So, nakita natin ngayon hanggang 7,600 lang yung limiter nung OEM na settings ng fascio. So mamaya i-ano natin yan, i-unlock natin yung RPM. At the same time, nagpalit si boss ng pipe. So mag-a-adjust din tayo sa fuel at saka sa ignition timing para mag-improve yung takbo, para mag-match yung tono ng ECU sa pipe na nakakabit. Ngayon naman, kukunin natin yung baseline na horsepower. Ang baseline natin na horsepower, 9.08 at 7,357 RPM. Yung torque naman natin, 9.71. So ito, hindi pa to nare-remap. Mamaya kukunin natin yung horsepower at saka torque after ma-remap. So ayan yung magbubutas tayo, pero mamaya tatakpan naman namin. Dito ko kasi i-access yung data para mapalitan ko yung laman nito. Malagyan ko nung na-remap na file. Ito yung guide natin para hindi tayo magkamali ng butas. Ayan. Kasi diyan natin i-access yung parang memory ng ECU. Papalitan natin yung laman. I-expose lang natin yung mga pins. Ito. Ayan. So, ang gamit natin dito is ECU tuner. Ayan, meron siyang mga iba-ibang models na kayang i-remap. So, dito tayo sa Yamaha. And then, ito. Fascio 125. Tapos, ayan. Ito yung code ng ECU. BRV0. So, ito yun. BRV0. Ayan. Ayun, lumabas na. Fascio. So, gagawa tayo ngayon ng mapping para dyan. Para sa stock na naka CVT lang at saka JBT pipe. So, papakita ko sa inyo ngayon yung mga ginagalaw ko. So, unang una, fuel. Ito yung table ng fuel. So, ito yung sa column, makikita natin yung RPM ng makina. Dito naman sa rows is yung TPS percentage. So, ito, yung blue na yan, ibig sabihin yan, nag-adjust ako dyan. Nagdagdag kami ng fuel. Kasi once na nag-open pipe ka na, ang mangyayari sa tono ng makina is magiging lean. So, pag nag-lean, ang ginagawa natin is dadagdag tayo ng fuel. Dinadagdagan natin yan para hindi masira ang makina. Kahit na naka-open pipe ka, naka-tune siya. Tapos, pangalawa, ginagalaw din natin yung ignition timing. So, mas maganda to, ina-advance ng konti para ma-increase natin yung torque ng makina, yung hatak. Then, last na ginagalaw natin dito is yung limiter. Kanina, nakita nyo yung limiter niya, 7,000 lang. So, ginagawa na natin 13,000. Although, hindi naman niya nare-reach ng stock na makina, pero ini-increase na rin natin ng 13,000. Just in case na gusto pang mag-modify nung may-ari ng motor. So, kaya niya pang kaya pa nung ECU. Hindi siya magba-bottleneck sa limiter. Since nagalaw na natin yan, ready na tayong i-flash tong ECU. I-remap na natin siya. Tapos na tayong gumawa ng file. Ngayon naman, ang next na procedure na gagawin natin is, yung ginawa nating file, ipapasok natin siya dito sa ECU. So, yan, i-load natin yung file na ginawa natin. Tapos, ipa-flash na natin siya. Ayan. So, tutusok na natin base dito sa guide. Then, flash. Ito. Ayan. Erasing. Ayan, writing. Sinusulat niya na yung ginawa nating file. Pinapasok na sa loob ng ECU.
Okay, successful na yung pag-flash natin. So, next naman is susubukan natin ngayon doon sa dyno. Tingnan natin kung meron improvement. So, pakita muna natin ngayon yung kung nag-improve ba yung ano natin, yung sa RPM limiter. Kanina, ano lang yan, 7.5, magli-limit na siya. Tingnan natin ngayon kung lalampas na siya doon sa stock na limiter. Okay. So, kanina, ang limiter lang natin, 7,500. Ngayon, nung na-remap na natin siya, umaabot na siya ng almost 8,500. Yun, so na-unlock na natin yung limiter. Check naman natin ngayon kung nag-improve ba yung horsepower. So, from 9.08 horsepower, ngayon 10.27 horsepower na tayo. Nag-gain tayo ng almost 1.3 horsepower doon sa pagkaka-remap. Ngayon, ang i-adjust na lang natin is yung idling. Since nagdagdag tayo ng fuel, adjust tayong konti sa idling. Ayan. 1.4 to 1.5. Okay, so natapos na yung remap natin, nakita na rin natin yung gains, na-i-adjust na rin natin yung idling. So ngayon, ang proseso naman na gagawin natin is ibabalik na natin yung ECU, pero syempre yung binutas natin, tatakpan natin yan para maproteksyon na natin sa basa. Ayan. So yun lang yung procedure ng pagre-remap ng fascio. Ginawa natin ng base map, then dyno natin, para makita natin yung actual na gains. Sa lahat po ng mga gustong magpa-remap or mag-avail ng mga tuning services, pwede po kayo mag-visit dito sa Sierra Speedtech. Waste nyo lang po yung Sierra Speedtech. Yun. Nag-offer din po kami ng remap sa mga big bikes and small bikes.